Alam ko mga tropa, matagal nyo nang inaantay yung pricing or price guide for 2025 or gusto nyong malaman kung magkano yung pinipresyo ko sa mga kung anik-anik na mga binibenta natin dito sa ating printing business. Pero bago ang lahat, baka gusto nyong mag-join dito sa ating channel para masuportahan nyo yung channel natin at para magtuloy-tuloy tayo, para ganahan tayo sa paggawa ng mga content. At syempre, kung naka-join kayo dito sa ating YouTube channel, pwede kayong mag-request kung anong content yung gusto nyong gawin ko. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit dahil kung hindi nyo naman afford na mag-join, okay lang. Kung ayaw nyo mag-join, okay lang din dahil yung mga kino-comment nyo dyan, ayun din naman yung tinatopic natin. Pero syempre, yung mga naka-join dito, medyo mauuna-una nga lang. So, ayun lang mga tropa at simulan na nga natin. Unang-una mga tropa, ang gamit ko na printer dito sa aking printing business, Epson 5290 using original ink na 003, as in original ink yung gamit ko. Ayan yung ginagamit ko for document printing, and meron din tayong printer na Epson 805 na which is ayan din yung ginagamit ko for sticker printing and minsan for document printing. And mga tropa, etong video natin na to, pagsasamahin ko na yung dye ink at yung pigment ink kasi ganyan yung ginagawa ko dito, and kahit papano medyo nagbibigay-bigay din ako ng mga discounts. Nasa sa inyo kung gagayahin yon, pero unang-una mga tropa, nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung pagpepresyo ko dito dahil unang-una din, magkakaiba tayo ng location, magkakaiba tayo ng mga presyuhan or magkakaiba tayo ng mga materyales na binibili, magkakaiba tayo ng printer, at alam nyo naman na syempre depende yan sa price war kung merong price war dyan sa inyong mga paligid. At next, kung meron kayong mga business permit. At mga tropa ko, etong sasabihin ko nga sa inyo na price guide or yung mga presyo na binibitawan ko dito sa aking printing business. Unang-una, wala akong business permit, as in hobbies lang din yung ginagawa ko dito sa ating printing. Hindi pa ganun kalakasan, pero kahit papano medyo nakikilala naman tayo at medyo kahit papano merong income na hindi naman ganun kalakihan. At inuulit ko, nasa sa inyo kung gagayahin nyo to, at huwag nyong gagayahin yung presyo na to kung kayo ay nasa mall, at malamang sa malamang kung kayo ay merong mga business permit. Huwag nyong gagayahin to kasi baka malugi kayo. And simulan na natin. Syempre uunahin natin yung document printing. Magkano na ba yung singil ko sa document printing? Unahin natin yung short. Ang print ko sa short ay 5 pesos pa rin. As in, nag-stay lang ako sa 5 pesos kapag ka text lang, meaning kapag ka mga ganito lang yung mga text file na ganyan, puro text pag short. Pero kapag A4 mga tropa, yung A4 dati 5 piso lang din yung singil ko doon, ngayon 6 pesos na yung singil ko sa A4 na pure text. And sa long mga tropa na pure text, 7 pesos na yung singil ko. Maraming mga printing business owner, yung singil nila 10 piso, and yung iba 12 sa mga ganyan, kasi nga depende yan sa mga location ninyo. Kung medyo kayo lang talaga yung printing business dyan sa isang location or nasa liblib na lugar kayo, dahil syempre yung mga materials mahirap din angkatin or mahirap kayong makabili, syempre pwede kayong magpresyo ng 10 piso isang print para kahit papano medyo tumaas-taas din yung value ng printing business. Pero syempre, tignan mo rin yung kapasidad ng mga nasa paligid mo kung kaya ba nilang i-avail yung 10 piso. Kung syempre medyo nasa liblib na lugar ka, kung medyo mahirap yung pera dyan, mag-stay ka na lang sa 5 piso, diba? At least kahit papano, nakatulong ka na makapag-print ka dun sa iyong paligid, and affordable na yung 5 piso. Para sa akin, wag na kayong magbaba pa sa 5 piso. Unang-una, kung yung mga printer ninyo ay yung mga Epson 121, 5290, 3210 or mga 3250, mag-piso print lang kayo mga tropa. Kung yung mga printer ninyo ay mga second hand or mga second hand na workforce printer or yung mga heavy duty na talagang malalaking machine na pang print, dun lang kayo mag-piso-piso print. Huwag kayo mag-piso-piso print kung gamit nyo yung mga nabanggit ko na printer. And next natin mga tropa, kapag medyo may kulay, usually may mga nagpapaprint sa atin ng mga resume ng mga customer. And ang singil ko dito kapag nakita ko na short, again, 5 piso sa text. Nagdadagdag lang ako ng 2 piso kapag nakita ko na maliit lang. And ang pinaka-total niya, 7 pesos. Nag-stay pa rin talaga ako sa ganung presyuhan. Pero mga tropa, kapag ka short tapos nakita ko medyo nasa kalahati yung pinaka-color niya,
ang sinisingil ko doon 10 piso. Pero kung medyo nakita ko na medyo ganito or yung malapit ng mapuno, ang singil ko doon 15 pesos to 20 pesos. Ganun talaga, nakadepende kasi sa dami rin ng kulay nung pinaka-image na ipiprint. And to tell you honestly, yung pinaka full colored ko, as in yung pinaka full colored, yung isang buong A4, yung talagang sakop na sakop or isang buong short bond paper, ang singil ko na sa mga colored printing 25 pesos. Nagtaas na ako. 20 to 25 pesos na yung pinaka full colored ko. Diyan na ako nagbabari. 20 to 25. And syempre, hindi natin mapipigilan na magpapaprint sila ng mga, alam niyo na black and white lang, sasabihin nila, kuya black and white lang. Kapag nakita ko yung image ay medyo malaki, usually sinisingil ko dyan 10 piso. Pero kung talagang as in na punong-puno na, as in madaming ink yung magagamit, kasi sabihin na natin na black lang yung ipapaprint, pero as in isang buo na output nung pinaka layout niya or yung pinaka media, minsan sinisingil ko doon 15 pesos na or as in 10 piso pa rin, yung mga ganon. Doon lang talaga nagbabari. Pero madalas 10 piso lang talaga kapag naka grayscale kung tawagin. Again, short lang yon. Pero kung A4 na black and white, tapos maraming mga image na black and white, nagdadagdag lang ako ng another 1 peso lang kasi hindi naman ganoon kamahalan yung A4. Pero iba pa rin yung presyo ng A4 dapat. Kasi iba na yung price niya eh. Dati same price lang yung A4 at yung short kasi. Again, additional 1 peso lang kapag A4. Pagka long naman, additional 2 peso. Halimbawa, long na black and white, may mga image, 12 pesos yung singil ko doon, mga tropa. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo, halimbawa A4, may nagpapaprint sa inyo, bond paper lang. Kapag ganito, ang singil ko na dyan, 25 pesos na, as in, full colored, 25 pesos. Dati ang singil ko sa ganito, 20 pesos lang. Kung nakikita nyo, borderless pa siya, mga tropa. 25 pesos yung singil ko sa ganyan. And kung yung mga printer ninyo, hindi kaya mag-borderless, nasa sa inyo kung 25 pesos pa rin yung singil nyo. Pero dati yung singil ko, mga around 20 pesos or 15. Pero ako, nag-stay na ako sa 25 pesos kapag ganito. Again, bond paper pa lang yung pinag-uusapan natin. So, sana nalaman nyo na kung magkano yung presyuhan. Dito naman tayo sa sinasabi ko na discount. Hindi nyo rin mapipigilan na meron kayong mga customer na magtatanong na, kuya, pwede mo ba akong bigyan ng discount? Kaya ako sinabi na yung content natin tungkol sa dye ink at pigment ink, kasi ganun yung ginagawa ko, pinagsasabay ko yung pigment at yung dye ink. Kapag nag-request customer ng discount, piniprint ko sa pigment ink kasi kahit papano mas mura yung pigment ink and kahit papano medyo kikita tayo doon. Yung isang print natin na 5 piso, minsan binibigay ko sa kanya ng 3 pesos lang, as in okay na ako doon, or minsan 4 pesos lang. Lagi kayong magsiset ng minimum print. Halimbawa, magbibigay kayo ng discount kapag umabot ng 50 sheets or 100 sheets, pero kung 5 piraso lang naman yung ipapaprint sa inyo tapos hihingian pa kayo ng discount, di ba? Huwag nyo na lang pansinin yun, mga tropa, tawanan nyo na lang. Halimbawa, may nagpaprint sa inyo na 5 page lang, tapos pure text lang, as in 25 pesos lang yon, di ba? Kung short lang yon, tapos hihingian pa kayo ng discount, tawanan nyo lang. Hindi na nila mapapansin yon, hindi na nila uulit-ulitin yon. Di ba, 5 piraso lang? Pero syempre, sabihan mo pa rin siguro na meron akong minimum para sa mga discount. Sabihin mo around 50 sheets or 100 sheets para ma-avail mo yung pinaka 3 piso or 4 na piso. Madalas kasi na merong nagpapaprint sa akin ng mga thesis kagaya na itong mga nakikita ninyo. Sinisigil ko dito 3 pesos or minsan 4 pesos kasi makikita mo naman hindi naman talaga punong-puno yung mapiprint mo, 'di ba? Ayan, konting-konti lang din. Tsaka medyo malalaki pa yung mga spacing. Kaya kahit papano, sa tingin ko sa 3 piso na 'yon, okay na ako doon, win-win situation na yun. Pero pagkadating sa mga ganito na full colored, always set a minimum para hindi kayo nalulugi kung magbibigay kayo ng discount. Nasa sa inyo na yung discount kung magkakano yung ibibigay ninyo. Again, para makatipid kayo, kung dalawa yung printer ninyo, i-transfer nyo into pigment ink para kahit papano, makapag-discount kayo. Pero kung original dye ink yung gamit nyo, kagaya ko, na merong original dye ink din, huwag kayo magbigay ng discount
discount kasi mahal yung ink niyan. Nagiging flexible lang kasi ko dahil meron akong isang printer. Ito yung kinagandahan na dalawa yung printer mo. Walang printer na isang pirasong printer yung kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Kailangan talaga meron kang katuwang. So, ayun, sana nalaman nyo na kung magkano yung presyuhan ko dito sa mga print sa mga documents. And nabanggit ko na nga itong mga price check. Naalala ko may nag-comment sa akin, minsan may nagpapaprint daw sa kanya, tapos ang gusto, isang print lang tapos photocopy na yung iba. Unahin muna natin sa black. Ang ginagawa ko dyan mga tropa, piniprint ko yung isa, dati ganun yung ginagawa ko, tapos sineserox ko. Pero nakakatamad yon. Ang ginagawa ko na lang, piniprint ko na lang talaga siya as in. Piniprint ko na lang siya ng 5 copy, tapos sinisingil ko na lang siya kung magkano yung singil ko sa Xerox or photocopy. Ang singil ko sa photocopy na black and white, 4 pesos na siya. Dati 3 pesos lang ako. Ngayon ginawa ko na siyang 4 pesos. So sabihin na natin, may nagpa-print isang piraso, tapos gusto niya pa-Xerox ng 4. So di-discountan mo lang siya ng piso. Yung 20 pesos, discountan mo ng 4 na piso yon, di ba? Kasi 4 yung Xerox. So, singil mo 16 plus 5 o 21 na yung pinaka-total niya, 'di ba? Basta Xerox 4 pesos and print 5. Ganun lang ginagawa ko. And meron pang isang nagtanong sa atin, colored naman daw. Dati ang ginagawa ko talaga dyan, hindi ako nagsiserox ng colored. Kasi meron akong mentor dati, as in meron din talaga akong mentor na nagtuturo talaga sa akin ng literal. Lahat ng mga tanong ko, sinasagot din niya. Around taga Santa Cruz din siya, nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. Medyo matagal na rin kami hindi nagkakakwentuhan kasi during pandemic, siya yung talagang lagi kong pinagtatanungan. Ang turo niya sa akin, mga tropa, kasi nga yung colored at yung colored print na Xerox, colored print na print, parehas lang din yan kumukonsumo ng ink, mga tropa. Ibig kong sabihin, colored ink din yung ginagamit sa pag-photocopy nga. Kaya same price ang magiging presyo mo. Pero sabi niya sa akin dati, kapag nga sinabing Xerox, 'di ba? Usually black and white lang talaga. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko sa customer ko, i-scan ko muna. Sasabihin ko, boss, wala akong colored na Xerox. Black lang talaga ang Xerox. So kung gusto mo, i-scan ko muna tapos ipiprint ko. Edi doble-doble magiging gastos ni customer, di ba? 10 piso sa scan tapos 15 pesos sa Xerox. Pero ngayon, nowadays, hindi ko na ginagawa yun kasi syempre kahit papano, medyo may utak na yung mga tao at alam na nila na yung mga printer ngayon meron ng mga Xerox na colored. At ang pinipresyo ko na dyan, mga tropa, kapag ka meron silang pinaserok sa akin na colored, ang singil ko 10 piso or 15 pesos. Kapag ka yung mga NSO na mga kulay dilaw, ang singil ko doon 15 pesos kasi malawak yung kulay dilaw niya and maraming makukonsume din doon na ink. So dati, ini-scan ko muna yon bago ko ipiniprint. Kumbaga, strategy ko lang. Pero syempre, habang tumatagal, nagkakaroon na ng idea yung mga tao, alam na nila na merong Xerox na colored, ganun. So again, 10 pesos singil ko sa colored or 15 pesos, depende. Kasi nga, ang pinaka full colored ko na 20 pesos to 25 pesos. And kung tatanungin nyo ako, bakit mura ang Xerox na colored? Kasi mga tropa, iba yung maximum resolution ng Xerox kesa kung ikukumpara mo siya sa pinaka-print. Ang pinaka-print kasi mga tropa ng mga printer natin, maximum resolution 5760 by 1440 dpi. The more na mas mataas yung value nito, the more na mas malinaw yung print. And kung titignan ninyo sa photocopy na settings, sana nakikita ninyo 600 by 600 dpi lang. So medyo mababa siya ng dihamak. Kumbaga konti lang yung ink na makukonsume niya. The more na mas mataas yung value niyan, the more na mas maraming ink na makukonsume. Kaya isipin nyo, yung print ko 5 piso at yung photocopy ko 4. Sa colored naman, ang print ko 20 pesos to 25 pesos yung isang buo. And sa Xerox naman na colored, 10 pesos to 15 pesos. Laging nakadepende sa mga image ng ipapaprint sa inyo or ipapa-Xerox. Kasi magkakaiba yan ng dami ng ink na maikukonsume. 'Di ba? Kaya laging depende yung presyo ninyo. At halimbawa may nagpapaprint sa inyo, tatanungin kayo, boss, magkano pa-print ng ganito? Tignan nyo muna yung kanilang documents para ma-identify ninyo
inyo kung magkakano yung presyo na pwede ninyong isingil sa kanila, kung 10 pesos ba sa colored or 15 pesos, 'di ba? And next naman natin, pagkadating nga sa mga Xerox, yung mga ID, 'di ba? Kapag black lang, 4 pesos nga, 'di ba? Pero kung back to back yung ID sa isang papel, ang singil ko doon 7 pesos. So sana nagigets nyo, no? Isang ID, unang print, tapos ibabalik nyo ulit, another 3 pesos. So 7 pesos yung back to back ko. Basta kasya dun sa isang papel, halimbawa dalawa yung inilagay naman nila, gusto back to back, 7 pesos pa rin yung singil ko doon. Basta ganun lang, dalawa, 'di ba? And sa colored naman mga tropa, ang singil ko nga doon, pagka ganun na back to back, 15 pesos mga tropa. So kahit na isang maliit lang na ganito, pagka ganyan, isang maliit lang na colored, 10 piso. At kung dalawa na nga, kung back to back, ayan, 'di ba? Ito yung front, ito yung back. Ayan, pagka ganyan, 15 pesos. And mabalik tayo ng konti dun sa nabanggit ko kanina, na halimbawa etong resume ng tropa natin or etong nagpa-print sa atin na customer, gusto niya isang print ay colored, tapos yung another Xerox na din na colored. Magkano yung singilan doon? Ang singil ko syempre sa print 7, and kapag tawag nito, kapag isi-Xerox na, ang singil ko sa ganyan 6 pesos. Kahit pa paano nakatipid siya, 'di ba? Okay na ako doon kasi syempre konti lang yung makukonsume na ink doon. Pero pagka mga ganito lang mga tropa, pero minsan hindi ko na siya ini-scan. Ibig kong sabihin, hindi ko na siya inilalagay dun sa Xerox na pinaka-glass. Ang ginagawa ko, nire-recta print ko na lang din siya para hindi na ako tinatamad. Halimbawa, kuya, pa-print ako ng isa, tapos yung 4 Xerox na pero colored. Ang ginagawa ko na doon, ginagawa ko na tong 5 para hindi na ako mapagod pa, para tuloy-tuloy na. Kumbaga, lagi nyo ring pahahalagahan yung time ninyo, yung tipong ikikilos ninyo doon na pwede namang hindi nyo na ikilos, 'di ba? Pero syempre kung medyo masipag ka, edi i-manual mo, pindutin mo din doon, i-Xerox mo, 'di ba? So, ayun lang, sana nagkakaroon kayo ng idea. And mga tropa, minsan may experience din kayo, may dalang bond paper yung mga customer, dinidiscountan ko na lang sila ng piso or 50 cents, and minsan may dala rin silang photo paper, dinidiscountan ko sila ng 3 pesos or 5 pesos, and minsan may dala rin silang sticker or kung ano pa man yung dala nilang media kung saan ipiprint, dinidiscountan ko sila ng 5 piso din sa mga ganong bagay. Kung binili sticker naman yung dadalahin nila, ang discount ko doon 10 piso lang mga tropa. Nakadepende. Magagamay nyo din yan, malalaman nyo rin yan time to time. At kung may mga dala yung mga customer ninyo kung saan ipiprint, tanggapin nyo lang ng tanggapin, umuo lang kayo ng umuo. Pero kung ayaw ninyo, sabihin nyo yung dala ninyong photo paper or kung ano man yung dala nilang pagpiprintan hindi kamo compatible sa inyong mga printer, 'di ba? So siguro nabanggit ko na lahat ng presyuhan tungkol sa document printing. Siguro mag-move forward na tayo. Dito naman tayo siguro sa calling card.